Let's open the Bible, Matthew chapter 27. Buksan po natin sa Biblia. Mateo po, Kapitulo 27. Matthew chapter 27, verses 3 to 5. Versikulo 3 hanggang 5. Three to 5. 3 and 4, Brother Ian will read, and 5 we will read all together. Okay po, verse 3 po. At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang makitang hinatulan na ito, ay nagsisi at isinauli ang 30 perasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda. Verse 4, na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala, ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Verse 5, at inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak, at siya'y umalis, humayo siya at nagbigti. So today's title of the sermon is Regret, Repent, and Progress. Yung ngayon pong title po ng ating sermon po ngayon ay yung regret, repent, and continue. Progress, And progress po. growing up. So regret means we feel guilty. Yung panghihinayang po, tayo po ay nagigilty. But even though we feel guilty, if we don't return to God, we cannot say it's repentance. Ngunit kahit po nangihinayang tayo, ngunit kung hindi po tayo manunumbalik sa Diyos, hindi po yun matatawag na repentance. So when we have the sins, we have to repent. Kung meron po tayong kasalanan, dapat po tayong magsisi. It means we have to be regretful of our sin and return to God. Ibig sabihin po ng pagsisisi, kailangan po nating manghinayang sa ating paggawa ng kasalanan at manumbalik sa Diyos. And when we repent our sin and our fault, we have to grow up. We have to progress. At kapag po na atin po napagsisihan na yung ating kasalanan, dapat po na tayong magpatuloy. So today we're gonna learn these lessons. Kaya ito po yung mga paksa na pag-aaralan po natin. The first of all, here the Judah betrayed Jesus, sold Jesus with 30 silvers. Dito po, una po si Judas po, kanya pong ipinagkanulo si Jesus at ibinenta po siya sa halagang 30 dinaryo. Why not other disciples? Bakit po hindi yung ibang alagad? Why Iscariot Judas betrayed Jesus for 30 silvers? Bakit po si Judas Iscariote yung nagkanulo kay Jesus para lamang po sa 30 perasong pilak? It's because he was tempted by money. Dahil po natukso siya sa pera. Let's look at the John. Please bookmark here and let's look at the John chapter 12. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa 1, Kapitulo 12. John chapter 12. In chapter 12, the Maria offered the very valuable oil for Jesus. Sa Kapitulo 12 po, nandito po si Maria na naghandog po ng isang mamahaling alabaster plus. Then at that time, the verse 4, one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who betrayed him, said, the verse 5, why was this pregnant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Kaya po sa verse 4, subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi ipagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? He really got mad. Kaya siya po ay nagalit. Why you waste this priceless fragrant oil? Sinabi niya na bakit mo sinasayang itong pera sa pamamagitan ng pagbibili ng mamahaling pabango. You can help the poor people. Pwede sana itong maitulong sa mga mahihirap. It sounds right. Mukha po itong tama. But here is the reason why he said like this. Ngunit nandito po yung dahilan, bakit po niya ito sinabi. Verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibhasa'y nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. He was a thief. Siya po ay magnanakaw. He kept the money box and whenever other people offered, he took it. Siya po yung nagtatago ng lagayan ng pera nila at kapag may naglalagay po doon, kinukuha niya. That's why if the Maria offered the 300 denarii, he could took it. Kaya He nga- could take it.
Kaya nga po kapag si Maria ay binigay po yung 300 denaryo, maaari niya po yung makuha. That's why he got angry. Kaya nga po siya nagalit. He was very weak of money. Si Judas po ay napakahina sa pera. That's why the Satan, when he observed the Iscariot Judas, he found his weakness. Kaya nga po nung pinagmasdan po ni Satanas si Judas Iscariote, nakita po niya yung kanyang kahinaan. That's why through the money, he tempted the Judas. Kaya nga po sa pamamagitan ng pera, kanya pong tinukso si Judas. So the John chapter 13, verse 2, 1 po, Kapitulo 13, versikulo 2. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Yes, the devil put this idea. Kaya nga po yung Satanas, yung dyablo, ibinigay po yung ganitong ideya. When you follow Jesus, you cannot get anything. Kapag sumunod ka kay Jesus, wala ka na makukuha. But if you betray Jesus, if you inform the place of Jesus to the religious leaders, you can get at least the 30 silvers. Ngunit kung ipagkakalo mo si Jesus at sasabihin mo sa mga pinuno ng relihiyon yung lugar ni Jesus, maaari mong maibenta si Jesus. We have to know, we have a sinful nature. Dapat po natin maunawaan na meron po tayong likas na pagkamakasalanan. But if we continue to commit the specific sin, it spread the root in our spirit. Ngunit kung patuloy po natin gagawin yung ganung paulit-ulit na kasalanan, ito po ay mag-uugat sa ating espiritu. And it can be the greatest weakness in our life. At iyon po yung maaaring maging dakilang kahinaan sa ating buhay. Satan will find it. Mahanap po yun ni Satanas. And through that sin, Satan can make us stumble. At sa pamamagitan po ng kasalanan na yun, maaari po tayong tisurin ni Satanas. So, when the Iscariot Judas betrayed Jesus, the Jesus was mocked and the other people spit on his face, and he's supposed to die on the cross. Nung pinagkanulo na po ni Judas si Jesus, yung ibang tao ay nilait si Jesus, pinagduduraan, at siya po ay ipapako sa krus. Let's go back to Matthew chapter 27. Balikan po natin sa Mateo Kapitulo 27. So the Judas, the verse 3, then Judas, his betrayers, seeing that he had been condemned, he already heard and saw how Jesus was persecuted. Kaya nga po sa verse 3 po, sa Mateo Kapitulo 27, at si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang makitang hinatulan na ito, nakita niya po na hinatulan po si Jesus. Then he was remorseful. He regret. Siya po ay nagsisi. He felt guilty. Labis po siyang na-guilty. So, in order to forget his guilty, he returned to the religious leaders. Kaya nga po para makalimutan yung kanyang inagawa, siya po ay bumalik sa mga punong pari at sa matatanda. So he visited the chief priests and elders. Kanya pong binisita yung mga punong pari at yung matatanda. And verse 4, I have sinned by betraying innocent blood. At sa verse 4 po, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. So he realized his sin. Siya po, kanya na pong naunawaan yung kanyang kasalanan. Now he is regretful. Ngayon siya na po ay nagsisisi. But the chief priests and elders said, what is that to us? You see to it. Ngunit sinabi po ng mga punong pari at sa matatanda na ano sa amin iyon, ikaw ang bahala dyan. They didn't want to release Jesus. Hindi na po nila nais na pakawalan si Jesus. They still wants to kill Jesus. Ninanais pa po nila na patayin si Jesus. Then the Judas realized that he cannot return to before. Kaya nga po naunawaan ni Judas na hindi na po siya makakabalik sa dati. He thought he cannot fix this problem, his mistake. Naisip niya na hindi niya na maayos yung kanyang problema. So what did they do? Kaya ano po yung ginawa niya? He felt guilty and he's depressed and he thought he cannot return. So he committed suicide. Siya po yung nagsisi, nanlumo, at inisip niya na hindi na siya makakabalik sa dati. Kaya nga po siya nagpakamatay. Verse 5, he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Verse 5 po, at inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis, humayo siya at nagbigti. He regret, but he didn't repent.
Nagsisi po siya, ay nang hinayang lang po siya at hindi po siya nagsisi. He realized his sin, but he didn't return to Jesus. Naunawaan niya lang yung kanyang kasalanan, ngunit hindi siya nanumbalik kay Jesus. If he really repent, he probably prayed, Lord, what should I do? Kung talagang nagsisisi siya, di ba dapat nanalangin siya, Panginoon, ano yung dapat kong gawin? How can I be forgiven? Paano pa ako mapapatawad? What if he waited until Jesus resurrected and visited him again? Paano kaya kung naantay niya hanggang sa nabuhay muli si Jesus at binisita siya? He could get salvation. Maaari sana siyang maligtas. He could be a great apostle to preach the gospel. Maaari sana siyang maging dakilang apostol na ipinapangaral yung ebanghelyo. But even though he felt guilty, he didn't repent. He didn't return to God. Ngunit kahit na nagkaroon siya ng pagkakonsensya sa kanyang kasalanan, hindi po siya nagsisi, hindi siya nanumbalik. Actually, everyone, when they die, they are so regretful. Sa katunayan po, lahat po, kapag namatay, ay magsisisi. There are so many things for people to feel regretful. Napakaraming bagay po para sa mga tao na manghinayang. There is the one big ship. It's called the Central America ship. Meron po isang malaking barko, yung tawag po doon ay Central American Ship. It departed from the New York and going to the San Francisco. Ito po ay umalis mula sa New York papuntang San Francisco. And in the ocean, in the middle of ocean, they found the little small hole in the bottom. At doon po sa kalagitnaan ng dagat, nakakita po sila ng maliit na butas sa ilalim. At the time, the other ship reproached, and the captain said, "It's dangerous. So you need to wake up all the clients, passengers, and transport to my ship." Noong oras po na yon, may mga lumapit po sa kanilang barko at sinabi na kailangan na nilang manumbalik at lahat ng pasahero ay dapat nang mag-transfer sa isang barko at bumalik. But the captain of the ship America, he said, I think it will be okay until the tomorrow. Ngunit yung kapitan po ng Central American Ship, sinabi po niya, tingin ko maayos naman at makakabalik na ako bago yung kinabukasan. Probably we will reach San Francisco. Maaring makaabot pa kami sa San Francisco. But after 1 hour, it sank. Ngunit pagkalipas ng isang oras, ito ay lumubog. All people died. Lahat po ng tao doon ay namatay. What if he didn't delay to transfer all the passengers to another ship? Paano kaya kung hindi niya pinagpaliban yung paglipat ng mga pasahero sa ibang barko? Sometimes we delay and we make so big things regretful. Minsan, dinidili po natin o hinuhuli po natin ng hinuli yung lahat ng bagay hanggang sa tayo po ay manghinayang po sa isang bagay. In the novel written by the Shakespeare, he said, there is the one character, and when he became old and died, he really regretful and said like this. At meron pong isang nobela na ginawa po ni Shakespeare. Meron po itong isang karakter na tumanda na at namatay at ganito po yung sinabi. He said, if I had given to our God even the half of the jewel which I gave to my king, Sabi po, God would not have left me in such a miserable situation. sinabi po niya na kung naibigay ko lang sana sa Panginoon yung kalahati ng kasigasigan ko, maaari na yung Diyos ay hindi ako iiwan sa aking miserabling kalagayan. Let's look at the Proverbs chapter 1. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 1. Proverbs chapter 1, verse 32. Versikulo 32 po. Would you read? Verse 32 po, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangal. The complacency of fools will destroy them. Ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam. So when we delay, even though we have to fix these things now, if we delay, it finally will destroy us. Kapag po ating dapat na gawin yung isang bagay, ngunit kung atin po itong
ipagliliban, ito po yung sisira sa atin. One of the greatest preacher in America is D.L. Moody. Meron po yung isang dakilang preacher po sa Amerika ay si D.L. Moody. Whenever he conduct a Bible seminar, one youth always reject the love of Jesus. Sa tuwing nagsasagawa po siya ng Bible seminar, meron po isang kabataan na laging tumatanggi sa kanyang Bible seminar. So he encouraged him, the D.L. Moody encouraged him again and again. Kaya paulit-ulit po siya na ini-encourage ni D.L. Moody. But he said, this youth said, I have to go to one city to earn the money. Ngunit sinabi po ng isang kabataan na yun na kailangan kong pumunta sa isang syudad para kumita. Then the D.L. Moody visited him and encouraged him to believe the love of Jesus. Kaya nga po, binisita po siya ni D.L. Moody at kanya pong in-encourage siya na maniwala sa pag-ibig ni Jesus. But he got angry and said, it's not that time. Ngunit nagalit siya at sinabi, hindi pa to panahon. Don't talk to me about Jesus anymore. Huwag mo muna akong kausapin tungkol kay Jesus. Then one day, his wife visited D.L. Moody At in the isang, night. at isang kinagabihan, binisita po ng asawang babae niya si D.L. Moody. She said, please visit my husband. Sabi niya, napakiusap, bisitahin mo yung aking asawa. He's dying. Siya ay halos mamamatay na. By accident, he's dying. Dun, sa pamamagitan ng aksidente, siya ay mamamatay na. Then the D.L. Moody said, it's too late. At sinabi ni D.L. Moody, huli na ang lahat. He rejected the last chance. Kanya na pong tinanggihan yung huling pagkakataon. But the wife really begging to visit him. Ngunit yung asawa niya babae talagang nagmamakaawa na bisitahin siya. So because of the wife, the D.L. Moody visited this man. Kaya dahil po sa asawang babae, binisita po ni D.L. Moody yung lalaki na yon And he tried to explain the gospel. at sinubukan niya na ipaliwanag yung ebanghelyo. But this man kept saying, too late, too late. Ngunit yung lalaki na yun, paulit-ulit na sinasabi na, huli na ang lahat, huli na ang Until lahat. the last moment, he didn't believe in the gospel. Hanggang sa pinakahuling pagkakataon, hindi po siya naniwala sa ebanghelyo. When we have the chance, what if we get salvation, live for God? What a nice. Kung magkaroon po tayo ng pagkakataon na maligtas at makapamuhay sa Panginoon, anong ganda nun? The Iscariot Judas followed Jesus 3.5 years. Si Judas Iscariote po, siya po'y sumunod kay Jesus ng 3 taon at kalahati. He already heard so many sermons. Narinig niya na po yung napakaraming sermon. He already shared so many fellowship with Jesus. Nagkaroon na po siya ng maraming fellowship kasama si Jesus. What if he believed at the time? Paano kaya kung naniwala siya sa oras na yun? But he only focused on the money and finally his end is committing suicide. Ngunit dahil palagi siya nakatuon sa pera, kaya yung katapusan niya ay yung pagpapakamatay. He was so regretful when he betrayed Jesus. Talaga pong nanghinayang siya nung kanya pong ipinagkanulo sa Jesus. But he will be more regretful when he died Ngunit mas lalo po siyang nanghinayang nung namatay na siya. because he is in the hell. Dahil nandun po siya sa impyerno. So many people have the many things to be regretful, but when they die and go to hell, they cannot return. Kaya maraming tao po yung manghihinayang sa maraming bagay. Ngunit kapag namatay na po sila at napunta sa impyerno, mas lalo po silang manghihinayang dahil hindi na po sila makakaalis doon. They will be so regretful of the days that they reject the gospel. Talagang manghihinayang sila sa mga araw na kanila pong tinanggihan yung ebanghelyo. Let's look at the 2 Corinthians. Tignan po natin sa 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 6, 2 Korinto po, Kapitulo 6, verse 1 and 2. versikulo 1 hanggang 2. Basahin po natin, would you read? Verse 1, Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon ng kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. In verse 2, in the day of the salvation I have helped you. God is helping us to be able to believe the gospel. Sa verse 2 po, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, yung Diyos po ay tinutulungan tayo para maniwala sa ebanghelyo. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. But these days, so many people say, next time.
Ngunit sa panahon natin, maraming tao yung palaging sinasabi na sa susunod na lang. Who can guarantee there is a next time? Sino ba makakasiguro na meron pang susunod? Next time, next time, next time. Then when they pass through the death, they will be so regretful. Palagi nilang sinasabi na sa susunod na lang at kapag nandun na sila sa kamatayan, talagang manghihinayang sila. They'll say, why I delayed the chance to be saved? Sasabihin nila na bakit ba ipinagliban ko yung pagkakataon na maligtas? Why I did not listen the gospel? Ba't ba hindi ako nakinig sa ebanghelyo? Even though they are so regretful, it's too late. Kahit labis silang nangihinayang, huli na ang lahat. Let's look at the Acts chapter 24. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 24. Here is the real case. Ito po yung talagang kalagayan. The chapter 24 verse 27, Sa mga gawa po, 24 and 25. sa mga gawa po, Kapitulo 24, versikulo 24 hanggang 25. 24, would you read? Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla, na kanyang asawa, na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo. At siya ay pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Felix listened the sermon of the Apostle Paul. Dito po si Felix, siya po ay nakinig sa sermon ni Apostol Pablo. So Apostle Paul preached the gospel. Kaya nga po ay pinahayag ni Apostol Pablo yung ebanghelyo. He explained about God and Bible and the sin. Kanya po ay pinaliwanag yung tungkol sa Diyos, sa Biblia at sa kasalanan. At that time, the Felix was almost believed. Sa oras po na yon, si Felix po ay muntik nang mapaniwala Then he stopped. at pinatigil niya. The verse 26, let's read it together. 3, 2, 1. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya't madalas niyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. He was afraid because he's almost believed the Bible is true and he's a sinner. Siya po'y takot na takot dahil muntik na siyang maniwala na talaga yung Biblia ay totoo at siya ay makasalanan. But he rejected to continue to listen. He said, go away for now. Ngunit patuloy po niyang tinanggihan at sinabi niya na umalis ka na muna ngayon. Why? Bakit po? He is afraid because if he believes in Jesus, he will be persecuted and he is afraid to live as a Christian. Nangilabot po siya na dahil kapag po naniwala siya kay Kristo Jesus, natatakot siya na siya kailangang mamuhay bilang Kristiyano. He almost got salvation, but he didn't get salvation. Muntik na po siyang maligtas, ngunit hindi po siya naligtas. When he entered the hell, he will be so regretful. At kapag pumasok na siya sa impyerno, talagang manghihinayang siya. Let's look at the Acts chapter 26, Tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 26, verse 28. versikulo 28. Here is King Agrippa, Nandito naman po si Haring Agripa. and when he listened the sermon of Apostle Paul, the verse 28, At nung nakinig po siya sa mga sermon ni Apostol Pablo, sa verse 28, then Agrippa said to Paul, "You almost persuade me to become a Christian." at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinikayat mo kung maging Kristiyano. In Tagalog, almost? No? Wala po, Pastor. Punting? There's no word Punting? po, Pastor. Almost? Oh. In Tagalog version, there is expression? Wala po, Pastor. Wala. In English, if you have an English version, you can see. Agrippa said, "You almost persuade me to become a Christian." Sa English po, you almost English version. So in Tagalog, munting? maikling panahon. Punting? Maikling panahon po, Pastor. Huh? Maikling panahon. Miking? Maikling panahon. Michaeling? Almost. You almost persuaded me. I almost believe in the gospel. Siya po ay halos maniniwala na sana sa Ebanghelyo. Then he woke up and reject the love of Jesus. At nagising po siya at tinanggihan yung pag-ibig ni Jesus. Now he's in the hell. Ngayon, nasa impyerno na siya. He's so regretful. Talagang nangihinayang siya. Why I didn't believe the gospel at that time? Bakit ba hindi ako naniwala sa Ebanghelyo sa panahon na yon? So when the unsaved people enter the hell,
they will find so many regretful things. Kaya nga po kapag yung mga hindi ligtas na tao ay napunta sa impyerno, makikita po nila yung napakaraming panghihinayang na mga bagay. They will regret the sins they committed. Kanila pong panghihinayangan yung mga kasalanang nagawa nila. Because in the hell, depending on our sins, the punishment is different. Dahil sa impyerno po, depende sa kasalanan natin, yung paghuhukom po, yung paghahatol doon ay iba-iba. They will be regretful that they persecute the Christian and the true church. Mas lalo po sila manghihinayang sa panahon na kanila pong inusig yung mga Kristiyano at yung tunay na church. They will be regretful not to be interested in the spiritual things and eternal things. Kanila pong panghihinayangan na hindi po nila binigyan ng oras yung mga espiritual na bagay at yung mga bagay na walang hanggan. Let's look at the Luke chapter 16. Tignan po natin sa Lucas Kapitulo 16. In Luke chapter 16, there is a rich man and the beggar Lazarus. Dito po sa Lucas Kapitulo 16, nandito po yung mayamang lalaki at si Lazaro. And in this world, the rich man enjoy his life. At sa mundo po natin, yung mayaman pong to ay kanya pong And life of Lazarus was so terrible and miserable. siya po yung nagpakasasa sa kanyang buhay at yung buhay naman po ni Lazaro ay talagang napakamiserable. But right after death, their destiny is totally different. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, talaga po yung kanilang pong kalagayan ay magkaiba. The rich man said, the verse 24, Sinabi po ng mayamang lalaki sa verse 24, let's read it together. 3, 2, 1. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. He asked, please dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Kanya pong sinabi na maawa ka, itubog niyo ang iyong dulo ng kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila. Cool my tongue. Why did he say that? Bakit niya sinabing palamigin ng aking dila? Because he felt more pain in his tongue. Dahil mas lalo siyang naghihirap sa kanyang dila. It's so hot in his tongue. Sobrang init po ng kanyang dila. Why? Bakit po? He talked so many things about God. Dahil marami po siyang sinabing mga bagay tungkol sa Diyos. Probably he said, where is God? Maaari sinabi niya, nasan ba yung Diyos? Where is heaven or hell? Nasan yung langit at impyerno? If God is here, show me. Kung talagang nandito yung Diyos, ipakita mo nga. If I have to go to hell, I'm gonna go to hell. Kung mapupunta ako sa impyerno, di mapunta sa impyerno. He talked about so many things against God. That's why his tongue is so hot. Marami siyang sinabi na laban sa Diyos, kaya nga po sobrang init ng kanyang dila. He's so regretful. Siya po talaga ay labis na nanghihinayang. But he doesn't have any more, he has no more chance to fix it. Ngunit wala na po siyang pagkakataon na maisaayos to. The verse 27 and 8, Verse 27 at 28 po. would you read? At sinabi niya, kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Now he really worried about his 5 brothers. Ngayon talagang nag-aalala siya sa kanyang 5 kapatid. Probably he encouraged his 5 brothers not to believe in God. Maaari na kanya rin po sinabihan yung kanyang 5 lalaking kapatid na huwag maniwala sa Diyos. Now, when he entered in the hell, he's so regretful to say that. Ngayon, nung nandun na siya sa impyerno, talagang nang hinayang siya na sinabi niya yun. So he is begging, I beg you, please send the Lazarus to my brothers and not for them not to come here. Kaya sinabi niya, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap, ipadala mo si Lazaro sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila, ay upang maiwas sila na mapunta dito. Even though he is so regretful, it's too late. Kahit po nalabi siya ng hihinayang, huli na ang lahat. Matthew chapter 13, Sa Mateo po, Kapitulo 13, Matthew chapter 13, verses 41 and 42. Versikulo 42 only. Versikulo 42 po. So here Jesus described the hell. Dito po, ipinaliwanag po ni Jesus yung impyerno. 42, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin.
when the unsaved people enter the hell, they gnashing of teeth. Kapag po yung mga hindi ligtas na mga kaluluwa ay mapunta sa impyerno, magtatangis at mga ngalit po yung kanilang mga ngipin. Think about this. When we have something to regretful, we have the pain in our heart and we have a headache, or we are so regretful, but we are not in the fire. Isipin niyo po to. Di ba kapag merong isang bagay na nangihinayang tayo, talagang may masakit sa ating puso, masakit yung ulo natin, at nangihinayang tayo, ngunit wala tayo sa impyerno. Even though we are regret, we still comfortable. Bagaman nangihinayang tayo ay komportable pa rin. So we act like this. Kaya, I should have done that. kaya ganito yung ginagawa natin, dapat di ko na yung ginawa. I don't know. I'm gonna sleep. Ay, ewan ko ba, matutulog na lang ako. I don't know. I'm gonna eat lunch. Ewan ko ba, kakain na lang ako. Still comfortable. Di ba, komportable pa rin. But when the unsaved people enter the hell, while they are regretful, they are in the fire. Ngunit kapag po yung mga hindi ligtas na tao ay nandun sa impyerno, habang nangihinayang sila, nandun sila sa apoy. While they are in the fire, they regret. So they gnashing the teeth. Habang nandun sila sa apoy, talagang nangihinayang sila. Kaya nga nangangalit yung kanilang mga ngipin. Because they are so painful. Dahil yun po ay napakasakit. And because they are so regretful, they gnashing the teeth. At dahil sa labis na panghihinayang, nangangalit po yung kanilang mga ngipin. Why I didn't believe the gospel? Ba't ba hindi ako naniwala sa Ebanghelyo? Why I reject the Bible seminar? Bakit ba tinanggihan ko yung Bible seminar? Even though they are so regretful, there is no more chance to get out of the hell. Bagaman nangihinayang sila, wala na po silang pagkakataon na lumabas pa sa impyerno. They are regretful in the hopeless situation. Sila po ay nangihinayang sa wala pong pag-asang kalagayan. How long does unsaved people stay in the hell? Gaano po ba katagal mananatili yung mga hindi ligtas na tao sa impyerno? 100 years? 100 taon? If they stayed in 100 years, they have a hope. Kahit manatili po sila doon ng 100 taon, meron po silang pag-asa. They always wait until up to the 100 years. Mag-aantay po sila hanggang sa 100 taon. If they have to stay the 1,000 years in the hell, they still have a hope. Kahit manatili sila sa impyerno ng 1,000 taon, meron pa rin silang pag-asa. After 1,000 years, I'm gonna get out of the hell. Pagkatapos ng 1,000 taon, makakalabas na ako sa impyerno. But they are hopeless because they have to stay in the hell forever. Ngunit wala na po silang pag-asa dahil mananatili po sila sa impyerno magpasawalang hanggan. So once the unsaved people go to hell, even though they are regretful, they cannot fix anything. Kaya nga po sa oras na mapunta na po sa impyerno yung hindi ligtas na tao, sila po talaga yung manghihinayang dahil hindi na po nila kayang ayusin yung bagay na yun. Why the God's white throne judgment will be why God judged the all unsaved people in the white throne judgment after millennium kingdom? Bakit ba hatulan ng Diyos yung mga hindi ligtas na tao sa puting trono sa pagkatapos ng 1,000 taon? Because their sin is not done yet. Dahil yung kanilang kasalanan ay hindi pa tapos. Once they commit a sin, it can affect other people. Sa oras na magkasala sila, ito po yung makaka-apekto sa ibang tao. And when they are affected because of that sin or some idea, they can affect other people too. At habang apektado sila sa ganong kasalanan o sa ganong ideya, maaapektuhan din po nila yung ibang tao. So, until the human history is done, their sin is not counted yet. Kaya hanggang matapos po yung kasaysayan ng tao, yung kanila pong kasalanan ay hindi pa rin nakukwenta. What about the sin of Hitler? Paano po yung kasalanan ni Hitler? He taught the people there are some people are not worthy to live in this world. Tinuruan niya yung mga tao na may mga tao sa mundo na hindi nararapat mabuhay. That's why the two youth who really followed this idea, they murdered the one man in the birthday of Hitler, Hitler's birthday. Kaya nga po dahil sa ideya na yon, may dalawang kabataan po na talagang nakinig kay Hitler na pumatay ng isang lalaki sa birthday po ni Hitler. The reason why they killed this man is
Because he's black. Yung dahilan po kung bakit nila pinatay yung tao na yon dahil maitim siya. So, this is the sin of Hitler also. Ito rin- Partially, his idea affect these men. Ito rin po ay kabahagi ng kasalanan ni Hitler dahil yung kanyang ideya ay naapektuhan yung dalawang lalaki na to. So, even though the people commit a sin these days, God will judge them at the end of the human history. Kaya kahit patuloy po na nagkakasala yung mga tao sa panahon po natin, yung paghahatol pa rin po ay mangyayari sa panahon po ng pinakahuling panahon. O yung Once panahon, they are judged by God and go to hell, they cannot fix anything. sa oras na hatulan na po sila ng Diyos, wala na po silang pagkakataon na isaayos yung bagay na yun. But from now is important. Pero- But what about us? Pero ngayon, ito po yung mahalaga. Paano naman tayo? We still have a chance Meron- to repent. Meron pa po tayong pagkakataon na magsisi. We have so many things we are regretful, but we can repent. Marami pong bagay na dapat po natin panghinayangan. Pero may pagkakataon tayong magsisi. We still have a chance to fix it. May pagkakataon pa tayong ayusin to. Lord, I committed a big sin and I make the big mistake, but please give me the another chance. Panginoon, nakagawa ko ng malaking kasalanan at malaking kamalian. Pakiusap, bigyan mo po ako ng panibagong pagkakataon. So what is the strongest evidence for God to still give us the chance to repent? Ano ba yung malaking ebidensya na binibigyan talaga tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi? What's that? Ano po yun? We are still alive. Buhay pa tayo. We are still alive. Buhay pa po tayo. If God forsake us, that's the day we have to die. Kung iiwan po tayo ng Diyos, yun na po yung araw na mamamatay na tayo. But God still allow us to live one more day. It means God still give us the chance to repent and start our Christian life again. Ngunit dahil binibigyan pa po tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay pang muli, ibig sabihin, pinabibigyan pa po tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at ipagpatuloy yung ating buhay Kristiyano. Actually, God gave another chance to Iscariot Judas too. Sa katunayan, binigyan din po ng Diyos ng pagkakataon si Judas But he didn't wait God's chance. Ngunit hindi niya po inantay yung pagkakataon na yon. Before Jesus resurrected and visited him, he committed suicide. Bago pa po na may mabuhay muli si Jesus at bisitahin siya, nagpakamatay na po siya. Because he was so depressed and he thought there is no way to fix his problem. Dahil labis po siya nalulumo at naiisip niya na wala nang pagkakataon para isaayos yung problema niya. That is his own thought. Yun lamang po ay sarili niyang ideya. God achieved the gospel through all the mistakes. Isinagawa po ng Diyos o naisagawa po ng Diyos yung ebanghelyo sa pamamagitan ng lahat ng pagkakamaling to. Jesus still loves the Iscariot Judas. Mahal pa rin ni Jesus si Judas Iscariote. And Jesus is supposed to visit him and try to encourage him to believe him again. At talagang dapat bibisitahin ni Jesus si Judas at pagpapalakasin ulit yung kanyang loob. But he only focused on his fault and didn't return to God. Ngunit dahil nakatuon siya sa kanyang pagkakamali at hindi po siya bumalik sa Diyos, We make many mistakes in our Christian life. di ba tayo po, nakakagawa rin po tayo ng maraming pagkakamali sa ating buhay Kristiyano? Sometimes we think we cannot fix anything anymore. Minsan iniisip natin na hindi na natin maisasaayos yung mga bagay na yun kailanman. So sometimes we are so depressed and disappointed of ourselves, so we give up our Christian life. Minsan nanlulumo tayo at nadidismaya tayo sa ating sarili, kaya sinusuko natin yung ating buhay Kristiyano. I don't want to go back to the church. Ayoko nang bumalik sa church. I cannot live for God anymore. Hindi na ako makakapamuhay para sa Diyos. That's the spiritual suicide. Yun po ay spiritual na pagpapakamatay. Don't commit spiritual suicide. Huwag po kayong magpakamatay spiritual. You are still alive. It means God is still giving you another chance. Buhay ka pa po. Ibig sabihin, binibigyan ka pa po ng pagkakataon ng Diyos na makapagpatuloy. Tama po ba? Tama po ba? Let's look at the Leviticus chapter 27. Tignan po natin sa Levitico, Kapitulo 27. Here is a very interesting verse. Meron po ditong talagang interesanting versikulo. The verse 1 to 3. Versikulo 1 hanggang 3. Would you read? At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi,
magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang isang tao ay gumawa ng isang maliwanag na panata sa Panginoon tungkol sa katumbas ng isang tao, ang katumbas para sa isang lalaki ay mula sa 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklong pilak na iahalaga ayon sa siklo ng santuario. So from 20 to 50, the value of the man is 50 shekel. Kaya nga po, mula sa 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklo. And verse 5, At sa verse 5 po, would you read? kung may gulang na mula sa 5 taon hanggang sa may 20 taon, ang itutumbas mo ay 20 siklo ang sa lalaki at sa babae ay 10 siklo. From 5 years to 20 years, the value of the man is 20 shekel. At mula po sa 5 taon hanggang sa may 20 taon, yung katumbas po nito ay 20 siklo sa lalaki. And verse 7, At sa verse 7 po, Would you kung, read? kung may gulang na 60 taon pataas ay 15 siklo ang iyong itutumbas para sa lalaki at sa babae ay 10 siklo. so over 60 is 15 shekel. At yung 60 taong gulang naman po pataas ay 15 siklo. Is there anyone who is over 60? Meron po ba dito na gulang na 60 taon pataas? Over 60? Don't misunderstand this verse. Wag po kayo mamali ng pangunawa sa versikulo na to. Somebody misunderstood. So, I'm not valuable. Kaya hindi ba ako mahalaga? So 5 to 20, 20 shekel. 20 to 50, 50 shekel. And over 60, over 50? Oh, Over. 60 over. 60. And over 60, 15 shekel. Actually, it means when we offer as soon as possible, that is better. Yung kahulugan po talaga nito, kapag po naghandog na po tayo ng mas maaga, ito ay mas mabuti. When we offered in the proper time, that is valuable. Kapag naghandog po tayo sa tamang panahon, ito po ay mas mahalaga. What about our offering? Paano naman po yung ating ikapo? Our offering, when we offer now, this value is this much. Kapag naghandog tayo ngayon, ganito po yung halaga. But when the time is near the Jesus' second coming, the value of our money is decreased. Ngunit hanggat papalapit na po ng papalapit yung panahon ng pagbabalik po ni Jesus, yung halaga po ng salapi ay bababa na. When Oo. Jesus comes again, the value of our money, our things, become zero. At kapag bumalik na po si Jesus, yung halaga ng ating pera at ng mga bagay natin ay zero. At the time, we rush to offer all our things. Lord, please take all my money. Sa panahon na yon, atin po talagang mamabilisin na ihandog lahat ng ating meron sa Panginoon. Jesus will say, it's useless. Ngunit sasabihin ni Jesus na wala na yung halaga. Everyone knows, in the heaven, the road is the pure gold. Alam po natin, di ba, doon po sa langit, yung kalsada po doon ay purong ginto. So we don't need the money in the heaven. Kaya hindi po natin kailangan ng pera sa langit. So when the time comes, the Jesus' second coming is near, the value of our money or our things in this world is decreased. Kaya nga po hanggat papaanong papalapit na po yung pagdating ng Panginoong Kristo, yung halaga po ng ating salapi ay bababa na. When still have the chance, it's better to offer. Hanggat may pagkakataon po tayo, mabuti po na maghandog. Otherwise, when we stand before God, we'll be regretful. Kung hindi man, sa pagtayo po natin sa harapan po ng Diyos, talagang manghihinayang So tayo. even the born-again Christian will be regretful when they stand before God. Kahit po yung mga pinanganak na muli ng mga Kristiyano, ay talagang manghihinayang sa oras na tumayo sila sa harapan ng Diyos. When we absent the Sunday sermon, Wednesday sermon, or other fellowship, we'll be regretful. Kapag lumiban po tayo sa Sunday sermon, Wednesday sermon, o kaya sa ibang fellowship, talagang manghihinayang tayo. Because depending on our presence in the church, we will get the eternal reward. Dahil depende rin po sa ating pag-attend sa church, yung tayo po ay makakuha ng walang hanggang gantimpala. When we stand before God, we will be so regretful about the complaining about other brothers and sisters and the church and God. At sa oras din po na tumayo po tayo sa harapan ng Diyos, manghihinayang po tayo sa ating pong pagreklamo tungkol sa mga kapatid at sa church at sa Diyos.
When we stand before God, we will be so regretful about the committing sin. At kapag tumayo po tayo sa harapan ng Diyos, talagang manghihinayang tayo sa mga kasalanang nagawa natin. Let's look at the 2 Corinthians chapter 6. Tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 6, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. versikulo 14 po. Bible clearly says we cannot get married with unsaved people. Malinaw pong sinasabi ng Biblia na dapat hindi po tayo ikasal sa mga hindi ligtas na tao. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. For what fellowship has a righteousness with lawlessness, and what communion has light with the darkness? Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Light and darkness cannot be mixed. Di ba yung liwanag at kadiliman hindi maaari maghalo? Just like this, saved people cannot be mixed with unsaved people. Gayun din po, yung mga ligtas na tao dapat hindi po maghalo sa mga hindi ligtas na tao. The verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. We are the temple of God. Tayo po ay templo ng Diyos. Then how can we mix with the devil together? Ngayon, paano ba tayo makikihalo sa templo ng demonyo? The verse 15, what accord has Christ with Belial? Belial is the demon. Sa verse 15 po, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? Si Belial po ay yung demonyo. What part has a believer with the unbeliever? O anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? So, if we get married with unbeliever, we'll be so regretful. Kaya nga po, kung ikakasal tayo sa mga hindi ligtas, talagang manghihinayang tayo. God will not bless this marriage. Hindi po pagpapalain ng Diyos yung kasal na yon. If we depart from the church, we'll be so regretful. Kung aalis tayo sa church, talagang manghihinayang tayo. In the church, we can have the misunderstanding, we can have a problem with others, we can be disappointed, pero, we still should stay in the church. Sa loob po ng church, magkakaroon po talaga ng hindi pagkakaunawaan, magkakaroon ng problema sa iba, at tayo po'y manglulumo. Ngunit, pero, dapat pa rin po tayong manatili sa church. Because one day, God will solve the problem, and God will help us to realize His great plan. Dahil darating yung isang araw na susolusyonan ng Diyos yung problema natin at ipapaunawa po sa atin yung kanyang dakilang kalooban. But if we think, I don't want to attend the church anymore, I'm gonna depart from the church, then you will be so regretful. Ngunit kung sasabihin natin na, ayoko na talaga manatili sa church, aalis na ako, sa oras po na yun, talagang manghihinayang ka. Even in our Christian life, the marriage life, there are so many problems. Kahit po sa buhay Kristiyano, yung buhay po ng ikinasal, talaga po maraming problema. We have many husband and wife, brothers and sisters. Diba meron po tayo dito ng mga ikinasal po mga kapatid? Your husband understand you well? Iniintindi ba kayo ng asawa niyong lalaki? Your wife really understand your heart well? Yung asawa niyo bang babae, talaga naiintindihan yung puso niyo? Everyone is laughing. Tumatawa po yung lahat. You know the answer. Alam niyo na po yung sagot. Even though we are Christian, we have a trouble. Bagaman Kristiyano tayo, meron po tayong mga problema. Because all of us have the different personality and we grow up in the different background. Dahil bawat isa po sa atin ay meron pong magkakaiba ng ugali at magkakaiba po tayo ng background. Then whenever we have a problem, if we say, okay, let's be separate. Ngunit kung tuwing lagi tayo may problema at sasabihin natin na, ganun ba? Sige, maghiwalay na tayo. I don't want to live with you. Ayoko na mamuhay kasama mo. Then you will be so regretful. Sa panahon po na yon, talagang manghihinayang ka. What's the will of God? Ano po yung kalooban ng Diyos? Even though we have a problem, God wants to forgive each other and love each other. Bagaman meron po tayong problema, gusto po ng Diyos na patawarin natin yung isa't isa at mahalin yung isa't isa. Somebody says, Pastor, I already tried. May nagsabi na, Pastor, sinubukan ko na yan. I already forgave. Opo, pinatawad ko na siya. But it happened again. Pero inulit niya. Again and again. Pinaulit ng pinaulit.
Yes. Even though it happened again and again, we have to forgive again and again. Opo, kahit na inulit niya yun ng inulit, kailangan po natin siyang patawarin ng paulit-ulit. We have to pray again and again. Dapat tayo manalangin ng paulit-ulit. We have to be patient again and again. Dapat tayo na maging pasensyado ng paulit-ulit. Otherwise, we will be so regretful. Kung hindi man, tayo talaga ay labis na manghihinayang. The founder of the Methodist Church, John Wesley, Yung pinuno po ng Methodist Church, si John Wesley, when he died, somebody asked him, what is the most regretful things in your life? bago po siya mamatay, meron po nagtanong sa kanya na, ano ba yung pinakamalaking panghihinayang na meron ka sa buhay? Then he mentioned about his wife. At yung sinabi niya ay yung asawa niyang babae. If I had been more patient, probably she could have been changed. Sinabi niya na kung siguro na naging pasensyoso ko, maaari siyang nabago. Actually, the wife of the John Wesley was a widow. Yung asawa po ni John Wesley ay isang balo. Then when he get married, the John Wesley focused on the preaching the gospel and the church. At nung ikinasal po sila, si John Wesley po ay nagtuon sa pagpapahayag ng ebanghelyo at sa church. Then the wife always got angry and she pull out the hair of John Wesley. Kaya nga po yung asawa niyang babae ay talagang galit na galit at sinasabunutan siya. So John Wesley didn't go back home many times. Kaya nga po maraming ulit na hindi po umuwi si John Wesley. When the visitor visited his house, the wife already have the hairs in the fingers. Nung meron pong bumisita sa kanila, yung kanya pong asawang babae ay may buhok sa kanyang kamay. So their relationship was not good. Kaya nga po yung relasyon nila ay hindi maganda. So when the wife died, the John Wesley didn't even visit the funeral. At nung namatay po yung asawa niyang babae, si John Wesley hindi po bumisita sa kanyang burol. But when he died, he regret. Ngunit nung namatay, bago siya mamatay, talagang nanghinayang siya. What if I was more patient? Sabi niya na, paano kung talagang naging pasensyoso ko? Maybe my marriage life was different. Maaari yung buhay may asawa ko ay iba. We still have a chance to repent Meron pa po tayong pagkakataon na magsisi. because we're still alive. Dahil buhay pa tayo. God is giving us another chance to fix our problem. Binibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon para ayusin yung ating problema. The Charles Spurgeon, in his sermon, he said like this. Si Charles Spurgeon po, sa kanyang sermon, sinabi niya to, I can see so many people who said that they are regretful when they die. sabi niya na nakita ko na yung napakaraming tao na talagang nanghinayang sa kanilang buhay bago sila mamatay. But I have never heard of the Christian, when they die, they said, I never heard this kind of Christian, when they die, I regret that I have served Christ. Ngunit sabi niya na, ngunit hindi ako nakakita ng Kristiyano na nanghinayang na kanila pong pinaglingkuran yung Kristo. I never seen this kind of Christian who said, I regret that I have I worked so hard for Jesus Christ. At sabi niya po na hindi pa siya nakakita ng isang Kristiyano na nagsabi na talagang nanghinayang ako na hindi ako nanghihinayang na gumawa ako para kay Kristo. Naintindihan po? Oh. Charles Spurgeon said, I never seen that kind of Christian. When he died, he said, I regretful to sacrifice a lot for Jesus Christ. Sabi po ni Charles Spurgeon na hindi pa ako nakakita ng isang uri ng Kristiyano na nagsabi na hindi ko pinanghihinayangan na sinakripisyo ko yung aking buhay para kay Kristo. He said, there has never been this kind of case and there will be never been this kind of case. At sinabi niya na wala pang ganitong kaso at hindi magkakaroon ng ganitong kaso. Even though we have so many things, we are so regretful, we don't regret to be saved. Bagaman maraming bagay na pinanghihinayangan natin, hindi naman po tayo nanghihinayang na naligtas tayo. We don't regret
to sacrifice for our Lord Jesus Christ. Hindi na tayo nanghihinayang na nagsasakripisyo tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. We don't regret to abide in the church until the end. Hindi dapat po natin panghinayangan yung ating pong pananatili sa church hanggang katapusan. We don't regret to preach the gospel with all our heart. Hindi po natin pinanghihinayangan na ating pong ipinangangaral yung ebanghelyo ng ating buong puso. It never happened. Hindi po yun. There is no that kind of Christian. Wala pong ganong uri ng Kristiyano. So, when we have something to regret, when the people have something to regret, there are many different responses. Kapag po yung mga tao ay nanghihinayang, meron po silang magkakaibang sinasabi. Somebody blame others. Yung iba ay sinisisi yung iba. Then there is no more chance to repent and progress. Kaya nga sa pamagitan nun, wala na talagang pagkakataon na magsisi at magpatuloy. Let's look at the Psalm number 19. Tignan po natin sa Psalms, chapter 19, Psalm number 19, verse 12. versikulo 12 po. Psalm number 19, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ko sa mga pagkakamaling di nalalaman. Who can understand his errors? Admitting that is our mistake and our sin or our error, that is the first step to repent and progress. Sino makakaalam ng kanyang mga kamalian? Yung pagkakaalam po natin sa ating kamalian, yun po yung unang hakbang para po tayo ay makapagsisi. If we don't admit our fault and our sin, we cannot repent. Dahil kung di po natin aaminin yung ating kamalian at yung ating kasalanan, hindi po talaga tayo makakapagsisi. The writer David, he realized he committed big sin. That's why he said, "Cleanse me from the secret faults." Kaya nga po si David yung nagsulat po nito, kanya pong naunawaan o inamin yung kanyang malaking kamalian, kaya sabi niya, patawarin mo ko sa mga pagkakamaling di nalalaman. But when we find our mistake or sin, this is our nature to blame others. Ngunit, di ba, kapag nakikita na natin yung ating pagkakamali o yung kasalanan natin, yung ating pong unang reaction ay yung sisihin yung iba. We try to excuse. Sinusubukan nating magdahilan. So, when God called Adam, "Did you eat the fruit of the knowledge of good and evil?" Then Adam said, "The woman that you made for me gave that fruit." Kaya nga po si Adan, di ba, nung tinanong po siya ng Diyos na, kinain mo ba yung pinagbabawal na bunga? Sabi po ni Adan na, yung babae na ginawa mo para sa akin, ay ibinigay yun. What does it mean? Ano yung ibig sabihin nun? Lord, why did you give me this woman? Panginoon, ba't mo ba kasi binigay itong babae na to sa akin? So he's blaming God first. Kaya yung sinisi niya ay yung Diyos muna. And why did she tempt me? At bakit ba niya ako tinukso? So he's blaming the Eva second. At kanya rin pong sinisi si Eva. Then the God asked the Eva, "Did you give the fruit to Adam?" At nung tinanong naman po ng Diyos si Eva, binigay mo ba yung bunga na yun kay Adan? Then she said, "The serpent At that sinasabi, you made tempt me." at sabi niya na yung ahas na ginawa mo, tinukso ko. Then the serpent didn't say anything. At yung ahas, walang sinabing anuman. So Adam and Eve didn't admit their fault, but Satan admitted. Si Adan at Eva, hindi po nila inamin yung kanilang pagkakamali. Ngunit si Satanas, inamin niya. The first step to repent is to admit our mistake. Yung unang hakbang po para makapagsisi ay aminin yung pagkakamali natin. If we are not honest, we don't admit our fault. Kung hindi po tayo tapat, hindi po talaga natin aaminin yung pagkakamali natin. Admitting our fault is so courageous. Yung pag-amin po sa kamalian ay isang katapangan. That is my fault. Yung po yung pagkakamali I'm sorry. ko, pasensya na po. That is my mistake. Yun po ay pagkakamali ko. But always, not always, many people blame others because of them, because of that person, because of the environment. Ngunit maraming tao yung kanila pong sinasabi, dahil sa tao na yun, dahil sa kalagayan ko yun. It's a true story. Meron pa isang totoong nangyari. Somebody
somebody hit the cup and it was broken. May isa po na nakapagsagi ng isang baso at nabasag yun. Then that person looked at me and he said, "Why you put the cup here?" At yung tao po na yun, tumingin sa akin, sabi niya, ba't mo kasi nilagay yung baso dito? So I asked, "It's my fault?" Kaya tinanong ko siya, mali ko ba yun? Then he said, "Because you put the cup here, I hit." Kasi nilagay mo yung baso na to, kaya nasagi ko. Okay. Then we have nothing to say. Kung gayon, wala na po akong nasabi. The first step is, that is my fault. We have to admit that. Yung unang hakbang po ay yung akin po yung pagkakamali na yun, dapat po nating aminin. And second step is, we have to feel guilty if we really admit our sins. At yung ikalawang hakbang po, dapat po talaga tayong magkaroon ng konsensya kung talagang ginawa natin yung kasalanan na yun. So Iscariot the Judas admit his fault and felt guilty. Di ba po si Judas Iscariote, kanya pong inamin yung kanyang pagkakamali at talagang nakonsensya. But that's not enough. Ngunit hindi pa po yun tapos. We have to return to God. Dapat po tayong bumalik sa Diyos. That is the true repentance. Yun po yung totoo o tunay na pagsisisi. Let's look at the lamentation Tingnan po natin, after Jeremiah. sa aklat po ng panaghoy, Lamentation chapter 3, verse 40. Panaghoy po, Kapitulo 3, versikulo 14. Lamentation chapter 3, verse 40. Bago po mag-aklat ng Jeremias, mga Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 14. Anong page? Page 1215 po. 1215. 15. The Lamentation chapter 3, verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y naging katatawanan sa lahat ng aking kababayan, ang pasanin ng kanilang awit sa buong maghapon. This is repentance. Ito po yung tunay na pagsisisi. Let us search out, examine our ways. We have to find our mistake and sin. Sorry po, 40. mga Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 40. You look at 14? It's my fault. My poor pronunciation, not others. My fault. Okay po, sorry po, sa verse 40 po. 40, the Lamentation chapter 3, verse 40. Let's read it together. 3, 2, 1. Ating subukin at suriin ang ating mga lakad at manumbalik tayo sa Panginoon. Yes. We have to check ourselves Dapat po nating suriin yung ating sarili before we blame others. at wag pong sisihin yung iba. Even though there are so many things we can blame, first of all, we have to check ourselves. Bagaman marami po talagang dapat nasisihin, pero dapat una po nating suriin ay yung ating sarili. And turn back to the Lord. This is a true repentance. At manumbalik tayo sa Panginoon. Ito po yung totoong o tunay na pagsisisi. We still have a chance to repent. Meron pa po tayong pagkakataon para magsisi. Lord, I'm so regretful of these things, but please give me the chance to fix it. Panginoon, nagsisisi talaga ako sa mga bagay na to, ngunit bigyan mo po ako ng pagkakataon na maisaayos to. I want to return to you and I want to change myself. Gusto ko pong manumbalik sa iyo at gusto ko pong baguhin yung sarili ko. What if we read the Bible more? Paano kaya kung magbasa tayo ng higit pa sa Biblia? We preach the gospel more. At higit po nating ipangaral yung Ebanghelyo? What if we forgive others more? Paano kaya kung mas lalo tayo magpatawad? So please, let's not make anything we will be regretful when we stand before God. Kaya pakiusap po, wag po tayong gumawa ng bagay na panghihinayangan natin sa oras na tumayo tayo sa harapan ng Diyos. After repentance, we have to improve. Pagkatapos po ng pagsisisi, dapat po tayong magpatuloy. Let's look at the 1 Timothy chapter 4. Tingnan po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 4. 1 Timothy chapter 4, Unang Timoteo po, Kapitulo 4, verse 15. versikulo 15. Verse 15.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Give yourself entirely to them that your progress may be evident to all. Show your progress. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Dapat po nating ipakita yung ating pag-unlad. Committing sin is not the end. Yung paggawa po ng kasalanan ay hindi po yung katapusan. We are so regretful. It's not the end. Tayo po'y nangihinayang, ngunit hindi pa yung tapos. When we repent and when we really try to improve, progress our Christian life, God will help us. Kung tayo po'y magsisi at talagang gagawin natin yung lahat ng ating makakaya upang makapag-unlad, tutulungan po tayo ng Diyos. I still remember my first sermon. Naalala ko pa rin po talaga yung una kong sermon. The rotation pulpit. Alam niyo po yun, di ba? In Korea, when we share the rotation pulpit, when we do all the pastors should do the rotation pulpit, I remember the first church and my first sermon in the rotation pulpit. Sa Korea po, kapag po nagkakaroon po ng pagpapalitan ng pulpito, naalala ko pa rin po yung aking unang sermon at kung saan pong church yun. At the time, the church, every church give the tape, recorded tape of that preacher. Sa oras po When na they yun, go back home. sa oras po na yun, yung church po na yun ay ibibigay yung recorder tape sa mga ngaral kapag umuwi na sila. When I receive it, I threw it. Nung natanggap ko po yun, tinapon ko po. Because I'm so shy and I'm so, how can I say, shameful. Dahil sobra po akong nahihiya. Still, I'm shy, but better than better than first time. Opo, nahihiya po ako, pero mas okay na po kaysa noon. This is important. Even though it's not perfect, we can make it better. Ito po yung mahalaga. Bagaman hindi po ito perfecto, ito ay mabuti po na ito ay mabuti. Then it's okay. Kung gayon, edi okay na po yun. Even though we are not perfectly clean, we can cleanse our Christian life more than before. Bagaman hindi po tayo perfectong malinis, maaari po nating linisin yung ating buhay Kristiyano na mas higit pa kaysa noon. So, Lord, please help me Kaya nga to po- progress in our Christian life. Manalangin po tayo na, Panginoon, pakiusap, tulungan mo po ako na mas mag-unlad pa yung aking buhay Kristiyano. So please don't stay in the regret. Kaya nga po pakiusap, wag po kayong manatiling manghinayang lang. Please don't stay in the repentance. Pakiusap po, wag kayong manatili sa pagsisisi lang. After repentance, we have to progress. Pagkatapos ng pagsisisi, dapat po tayong umunlad. Tama po ba? So please check. Let's check ourselves. Kaya pakiusap po, suriin natin yung ating sarili. Don't find any excuse from others. Wag nyo na pong tignan yung iba po pong dahilan sa iba. Then there is something God will show us to change in our Christian life. Kung gayon po, may papakita po yung Diyos sa atin na dapat po nating baguhin sa ating buhay Kristiyano. Let's pray together. Manalangin na po tayo.